Hi, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. It's 11 o'clock, 11:42, malapit na tanghali. At sa tingin ko naman, hello, ay may magandang mangyari para sa mga Pilipino. I-check ko lang muna ang audio ko. Idikit ko na lang bibig ko siguro. Para sigurado. Sir Chris, General Chris Maralit, may idol. Uh, Naging sports writer ako, sports writer rin siya, pero nagpumasok na siya sa Philippine Constabulary, ay hindi ko siya nakasabayan maging sports writer. Pero anyway, uh, he was, ang anak niya, ay kaibigan ko naman, you know, si magandang anak niya, si Tina. So anyway, ang ating pag-usapan sa ngayon ay si Bong Revilla. Alam mo, si Bong Revilla po, medyo masakit din sa akin kasi nangyari diyan kasi personal na kaibigan ko siya, kumpare ko siya. Malapit kasi siya sa, alam mo naman mga artista kasi noong araw malalapit siya sa People's Tonight. Kami ang People's Tonight kasi pinaka-top na paborito ng mga artista. So lagi sila nagsisip-sip sa amin. And to the point na may inaanak siya na may ako inaanak ko rin. Pareho kami ninong, nagkatuwang kami, kaya kumpare ko rin siya. Tapos, medyo nasaktan lang ako nung nakasuhan siya doon nung una kay Napoles. Alam mo diba yung reaction ng isang kaibigan na makita niya kaibigan niya na makasuhan ng mga ganun. Okay lang sana patayan pero ito parang nakakahiya sa party ko si kaibigan ko siya. But nevertheless, nung natunghayan ko yung hearing niya dun sa plunder case kay Janet Napoles, sa totoo lang kaibigan Bong, kumbinsido ako guilty ka ron. But then, past is past. Nakalampas ka na ron. Narinig mo naman siguro yung mga criticisms ko dyan. But please do not take it bad from me. Take it as your lesson in life. You could give back. Kagaya, tanda mo lang po si Zacchaeus. Si Zacchaeus ay taxman. Yan, yung BIR kayo, yung BIR noon si Zacchaeus. Siya ay pandak. Kasi yung pandak ni Flavier nung araw. Sino ba may hambing kong pandak dito sa kay Zacchaeus? Tapos, dumating yung dakilang tagapagturo, the teacher, the great teacher, Jesus Christ. So, he wanted to see the whole of Jesus Christ. Ang ginawa niya, umakyat siya sa puno ng kahoy. Akyat siya, there you are. Nakita niya si Jesus Christ. Pakinig na muna kayo mga kaibigan ko, mga Muslims. Ha? This is the story. Alam ko, sa Quran, ang pangalan ni Jesus Christ ay Isa. So, sa story in the Bible, the great Bible, as great as the Quran, siya sabi ngayon, makasalanan ito si Zacchaeus. Siguro, kurap, PIR. At kurap siya, at gusto niya lang ngayon, kapag-isip siya na ibalik niya yung kanyang ninakaw. So, this is the story of what we call as a tip. Pwede natin tawagin tip. Still, don't worry if you are really a sinner, you still have a chance. But the problem is the price is too great for you in order for you to equalize yourself among the innocent. Kaya ang nangyari kay Zacchaeus, yung ibang tao kung kunti lang kasalanan, sufficient na sa tingin ko yung humingi ka ng tawad, dasal ka, and then you do something good to your fellow men at hindi na maubos ang pera mo. Pero kay Zacchaeus, halos maubos ang pera niya.
You return the money. Parang yan lang ngayon kagaya sa ngayon sa kaso-kaso sa Pilipinas. You return the money or restitution ang tawag. And then gagawin kang state witness. So, yan ang nangyayari sa ngayon. So, I'm talking about this. I want Bong Revilla, paring Bong, I want you to ponder on this. It's not the position that matters most. Mamamatay tayo lahat. What matters most is if before we breathe our last, are we happy? Magiging happy ba tayo, Mr. Bong Revilla? Paring Bong? Magandang tanghali, Edgar Nacion. Si Perny Pinto Sr. na walang junior. Magandang tanghali. Ngayon, natunghayan naman natin 10 araw na hearing ni Bong Revilla. Ang medyo maluha-luha din ako nung nakita ko siya na lumuluha nung inaaresto na may pusas. Papunta sa sinusuko siya ni John Vic Remulla. Kaya alam ko naman si John Vic Remulla, kumpare niya rin yan. Although matindi yung awayan ng Remulla versus Revilla nung araw. Yan lang, sanay kasi si Bong sa kulungan, kaya sumuko siya. At pero hindi ako naniwala, na yun ang dahilan kung bakit siya sumuko. Ano kaya tingin nyo na bakit sumuko si paring Bong Revilla? Nakikita niya na ang kaso laban sa kanya ay kinaso at siyempre ang anak niya na dati hindi pa maliit pa yan. Nung magkakilala kami ni Bong, hindi pa ata pinanganak yung babae niyang abogada ngayon. Na anak. Siyempre, tinanong niya rin sa anak niya, anak, meron ba tayong chance dito mananalo? Siyempre, kahit bagong graduate yun, ma-analyze niya na rin yun. From the start, nakikita ko na mali ang kaso sinampa kay Bong Revilla. Kaya, from the start, nagpe-predict na ako na yung kasong yan niya, yung sa Pandi Bulacan na flood control, 92.8 million ang halaga ng project. Pagkatapos, then, nandito si Roberto Bernardo na kaibigan ni Ping Lacson na nagkikwento na yung huling hearing niya, 500 million na binigay kay Bong Revilla. So, where does it fit? And if it does not fit, acquit. Yan ang mangyari. How can you fit 500 million to a project that costs 92.8 million? Ibig sabihin, hindi nyo napapatunayan yung Bong Revilla sa 92.8 million na kuno na flood control na hindi pinatayo. Okay, tingnan natin po ang sitwasyon, yung groundwork. Merong sa field po, may kontraktor. Ang kontraktor wala rin sa field. Ang nandyan yan yung engineer ng kontraktor. Yung project engineer. Yung project engineer ng kontraktor, yun magsisupervise. Lahat ng foreman under sa kanya, lahat ng kapwa niya engineer na mas mababa sa kanya, sumusunod ng mando niya. So, sa kabilang banda, PWH, may nagbabantay yan. May tinatag niya na project engineer din or inspector or whatever. Pero siya, representative siya ng PWH para para hindi dayain ng gobyerno ng tinatawag na ng mga kontraktor. In other words, kung maningil ngayon ang kontraktor ng 60%, for example, so paano magiging 60%? Siyempre, magbabayad ang cashier ng DPWH. Tatawagin ng DPWH cashier, anong pruweba mo na 60% na natapos mo? Well, magsusumiti po siya, ang contractor, ng billing, progress billing yan, na may pirma ng engineer ng DPWH na nagpapatunay na totoo nga 60% nga natapos. So with that, makasigil na siya ngayon. Yan po ang papel ng, ibig sabihin, kinikwento ko, yung bago gagawin ang project ay, kung gagawin pala sa actual work,
mayroong engineer ng DPWH, may engineer din ng contractor para hindi magkadayaan sa singilan. Ngayon, ang problema nito, kay Kumu Ghost Project, hindi ginawa. So, doon pa lang sa bidding, doon na sa bidding nag-umpisa at nagtapos. So, kung sa bidding, sino ang pumapapil dyan? Siyempre, may tinatawag na under the procurement law, may tinatawag na Bids and Awards Committee. So, lahat ng contractor magsusumiti ng kanilang offer kung magkano ang offer nila para gagawin ng kontrata. Kung manalo sila, kung pinakamababa sila, usually pinakamababa ay ibibigay sa kanang proyekto. So dito, kung walang proyekto na nagawa, ang ginawa ay pinalabas lamang na may bidding. So ngayon, kung pinalabas na may bidding, tatanungin ko yung aking magandang secretary. So sino kaya ang may kasalanan kung pinalabas na may bidding at hindi natuloy yung bidding? Natural, sigurado ako na yung tatlo na kasapi ng bidding committee, yung chairman at yung dalawang member, ay alam niya. So, pero may iba pang tao nakakaalam maliban sa tatlo. Siyempre, yung boss, yung tinatag na HOPE, ano yung HOPE? Head of Procurement of Entity. So, yan po ang district engineer. Minsan, ang assistant niya, alam yan. So, therefore, bago mo yayariin ang kontrata, dapat kasama mo ang tatlong Bids and Awards Committee. Chairman at dalawang member. At saka, kasama mo ang HOPE, ang Head of Procurement Entity. So, kung district engineer ang HOPE, siya pipirma kasi. At hindi matutuloy ang proyekto kundi gagawing pera. Hindi naman pwede gagawin ng HOPE yan at saka Bids and Awards Committee kung walang nanalo na bidder. So, kailangan may papalabasin sila na may nanalo na bidder. At yung nanalo na bidder, yun naman, doon lang ibabayad sa kanya ng DPWH ang pera. Mapunta, doon ipupunta. Hindi mapupunta yan sa HOPE o sa Bids and Awards Committee members. Kundi doon lang yan sa contractor. Hindi rin mapupunta yan sa district engineer as a inspector engineer or project contractor. So, ang nakaalam-alaman lang dito, minimum number na tao kailangan may district engineer, nakakalam, o di kay assistant. O dalawa sila. Tapos, members ng Bids and Awards Committee, 3. So, 5 na. So, kailangan alam ng kontraktor. Kasi ang kontraktor lang ang pwede magpapalit ng cheque. Bibigay ang cheque sa kontraktor, ipapalit ng kontraktor ang cheque. So, kailangan kontraktor alam. Yung district engineer at engineer, assistant niya, alam. Tapos yung Bids and Awards Committee, plus 3, 6 na. Ngayon, dadaan pa sa cheque yan. So, therefore, yung disbursement officers ng mga cashiers, ay alam din. At syempre, may quality control bago gagamitin materialis, dadaan din sa quality control engineer. At pipirma ang quality control engineer kung gagamitin materialis. Mga bakal, kung ibabaon na ba, tabunan na ba ng simento. So, bago ang lahat, gagawin at dadaan sa quality control engineer. So, ilan na sila? 8 na kasama. Ladies and gentlemen, binabanggit ko ng lahat na pwede dapat maging involved. Contractor, district engineer, deputy, assistant district engineer, 3 Bids and Awards Committee. 6 na. May quality control, 7. Tapos may isa pa, mga cashier pa, 8. Tapos may project engineer pa doon, 9. Mga 10 sa DPWH. Kasama ang contractor ang nakakaalam. Kung ang contractor ay hindi makikisama, walang mangyari na ghost project. Kailangan papayag ang flood control contractor na palabasin na may proyekto pero wala.
So ang gagawin niya, kukunin niyang pera at kakutsaban niya lahat, maghati-hatian ngayon sila. So given that situation, tanong, paano kikita si Bong Revilla dyan? Yan ang unang tanong ko. Kung kikita man si Bong Revilla dyan, dahil sa siya ang project proponent galing sa Senado, bibigyan siya. Pero hindi yung kabuang presyo na 92.8 million. Maaring 30% sa kanya, basta 28 million, di kaya 30 million. Kaya mali yung akusasyon na plunder kay Bong Revilla, 92.8 million, maximum lang na mapunta sa kanya, 30 million lang. Anong klaseng utak meron ka, Boying Rimulya? Graduate ka pa ng University of the Philippines College of Law. Hindi mo inanalyze ang kaso. Tira-tira ka lang ng tira ng kaso. At nakikita ko po, madidismiss ang kaso laban kay Bong Revilla. Kaya ngayon pa lang, kinukongratulate na kita, paring Bong Revilla. I am congratulating you. Sigurado mananalo ka po ngayon sa bail hearing mo. So I am now inclined to believe na gawa-gawa lamang ni Rimulya ang kaso laban sa iyo, ang pakay ay para designed to be dismissed. Kasi kumpare mo si John Vic eh. Ikaw, kumpare kita, pero hindi kami magkumpare ni John Vic. Ganun po ang mangyari. So, napipredict ko na po, kaya magbubunyi na po si Bong Revilla. Pakinggan natin ang explanation ng abogado ni Bong Revilla. O, di, bago ko pakinggan, basahin ko muna, sino-sino mga testigo. Okay, ladies and gentlemen. Ang mga testigo po, laban kay Bong Revilla, ay ito. Si Roberto Villa Bernardo, ang testimonya niya, nagsasabi siya na 4 na beses siya nagdala ng pera kay Bong Revilla. 125 billion noong December 2024. At ang kasama niya, driver niya, ay si Isko de la Fuente. Pagkatapos, February 2025, ang driver niya na aid ay si Virgil Nino Garcia. Kasama niya, nag-deliver ng 250 million kay Bong Revilla. Tapos, March 2025, personal niya binigay kay Bong Revilla 125 billion. At sinasabi niya, 30% daw ang rate na kinukuha ni Bong Revilla sa kada project. So kung 30%, itong particular na project na kinasuhan siya ay Pandi Bulacan, ay 92.8 million lang. So hindi yun pwede maging 30 million. Ngayon, sinabi naman ni Roberto Bernardo Ley na wala siyang alam tungkol sa Pandi Bulacan. Ang ginawa niya lang, nakatanggap lang siya ng pera galing kay Henry Alcantara. At parang pinasabi, sige, ito yung para kay Bong Revilla. So in other words, 500 million, kung totoo man ito, ang binigay kay Bong Revilla, pero ang kinakaso sa kanya, 92.8 million lamang. What a great injustice, or what a great gross ignorance of rules and procedures and of the law. Ano ba yan, Boying Rimulya? Ang napatunayan, kung totoo si Bernardo, 500 million ang nakuha ni Bong Revilla. Pero ang kinaso, 92.8 million. Ano ba ito? Pagkatapos, dagdagan pa niyan, paano mo gagamitin yung kwento ni Bernardo na pera? Kung siya mismo nagsasabi, wala siyang personal na alam sa pakipag-usap dun sa Pandi Bulacan. Kasi ang ginagawa ni Roberto Bernardo, tinanggap lamang niya ang pera kay Henry Alcantara. Si Henry Alcantara ang district engineer ng Pandi Bulacan. At ang kanyang assistant ay si Bryce Hernandez. Yan ko ng patakbo. In other words, hindi papayag to si Bryce Hernandez tsaka si Henry Alcantara na kukunin ni Bong Revilla ang 92.8 million. So, sa labo ng kwento at wala pang personal na alam, si Bernardo, kung
may may partisipasyon ba si Bong Revilla doon sa 92.8 million, ay madidismiss ang kaso laban kay Bong Revilla. Tapos isa namang testigo na driver ni Bernardo ay tumistigo rin. Sabi niya, 12 hanggat 13 box na total ay 250 million ang binigay nila, dinala daw nila doon sa compound sa White Rock, sa compound ng mga Revilla doon sa Imus o sa Bacoor. That was in February 2025. At nakita daw niya mismo si Revilla nandun sa location. Pero hindi niya nakita o hindi niya rin nabuksan ang mga box kung anong laman nun. At wala siyang personal na alam kung anong laman nun. Si Scott de la Puente naman, isang driver din ni Bernardo, ganon din ang testimonya. Wala rin siyang personal na alam, hindi niya nakita. Basta box na nakita niya. Hindi niya alam kung anong laman ng box. Tapos si Henry Alcantara, si Peter Paul Cortez, si Sally Santos na contractor, si Gerard Opolencia na Regional Director ng DPWH sa National Capital Region at si Jason Cruz, ang sabi nila sa insertion ay wala rin sila personal na alam kay Bong Revilla. Nako, patay. Panalo si Bong Revilla. So, ito ang aking sinasabi. Nagsasayang lang tayo ng panahon dito. So, ito po ay sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Pinakahuling testimonya ay dineliver noong April 24, 2026. At ang mga justices dyan ay si Associate Justice Ronald Moreno na tinanong niya si Bernardo tungkol sa 25% commitment for the Pandi project. So, ang sagot naman ni Bernardo, kasama na daw yun sa 500 million. Yung tinanong siya kung may personal siya alam, sinabi niya wala akong personal alam, hindi ako nagbilang niyan. So, sinasabi niya, sa broader context ng testimonya niya, 500 million ang total. Tapos binigay ng 3 beses. 125 ang una, 250 yung pangalawa, 125 again yung pangatlo. So, 500 million. Ang masasabi niya lang, itong 500 billion ay kasama na to sa 1.5 billion na kabuang proyekto na nakatalaga kay Revilla. Walang specific. Kaya sa ngayon pa lang, tiniterminan ko na, congratulations Bong Revilla. Lalaya ka. Pero may isa ka pang kaso plunder. Sana man nakuha niya yung kasong plunder. Kung ang Pandi Bulacan ay 2.8 million lang. Kung gano'n pala, binigyan ng pera, dapat, unang-una, hindi mo maikukonek ang labo ng ebidensya kung maikukonek mo sa proyekto. Kung gano'n, napakalabo may connect sa proyekto, mas maganda pa, kasuhan na lang siya ng bribery na lang. Hindi rin pwede bribery, mahirapan ka rin kasi kailangan patunayan mo na nabigyan na kunan niya ng nakuha niyang kontrata. Kasi pag suhol ka, may kapalit. So, hindi pwede bribery. Ang problema ko, kung anong gagawin sa 500 million? Tinanggap naman. Ang problema, wala tayong tinatag na predicate crimes. Sa anong krimen ang ginamit para nakuha yung 500 million? Yan ang pinaka-problema. Pero nang kinasuhan na sa Pandi Bulacan, nako, madidismiss ang kaso nyo. Pakinggan natin po yung abogada ni Bong Revilla. Mukhang magaling. Ito. 100 kahit magpresenta ka ng 100 o 500 o 1,000 testigo, kung lahat naman ng testigo na yan walang personal na knowledge o walang alam o kumbaga ang tinatawag natin sa rules of evidence, walang credibility or probative value. Ano sabihin nun? Hindi ka panipaniwala ang sinasabi nila.
hindi naman pa rin yun, wala pa rin magiging masamang epekto yun. Hindi nangangamba ang mga abogado ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa dadalahing mga testigo ng prosekusyon laban sa kanilang kliyente. Itinakda na ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pagdinig para sa bail petition o hiling na makapagpiyansa ng dating mambabatas at mga kapwa-akusado maliban kay JP Mendoza. Ito ay matapos silang sampahan ng Office of the Ombudsman ng kasong malversation. Dahil nasa prosekusyon ang burden of proof o sila ang dapat magpatunay sa mga aligasyon laban sa mga akusado, 20 testigo ang kanilang inihanda sa gaganaping bail hearings. Hindi dinetalye kung sino-sino ang mga ito, ngunit posibleng kasama rito ang mga kinatawan sa National Bureau of Yan. Investigation o NBI, bank officers at maging local government unit officials sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Attorney Francesca Senga, tagapagsalita para sa kampo ni Revilla, handa silang mag-cross-examine at walang issue kahit gaano pa karami ang mga sumalang na testigo. Karapatan po yun na i-confront o harapin yung mga witnesses. So, kaya po nakita nyo kanina na importante talaga na malaman sino ba tong mga witnesses na ito, ano yung order ng presentation nila upang mabigyan ng sapat na panahon makapaghanda ang defense. Samantala, plano namang resolbahin ng anti-graft court ang petition for bail sa loob ng 30 araw kung saan 10 days ang itinakda para sa mga pagdinig na uumpisahan sa April 6, 2026. Target naman ng korteng makapaglabas ng resolusyon sa pagitan ng April 26 at May 5. The court should resolve within a period ng 30 days. So, Alam naman natin ang resulta na. Na-presenta na po ang 20 witnesses. Na-examine ko ng testigo niya ng lahat. Lahat po ng testigo ay nagsasabi, hindi nila nakita si Bong Revilla. Kaya, congratulations, Mr. Bong Revilla. Pare, congrats. Pero may iba ka pang kaso, pagandaan mo yun. So hanggang dyan lang tayo, mga kaibigan ko. JC Mendoza, kasabot nga, tingin ko eh. Kasabot si Boying Rimulya, kasabot ni Bong Revilla. Si Boying Rimulya. Encarnacion Pernipinto Sr. Si Crazy. Crazy. I'm crazy for feeling so lonely. Front. Right. Front obsolescence. Tama ka. Front obsolescence. Bitchy Daisy. It's a bitchy kitty. Polka dot bikini. Pakana ni Rimulya. Brother, salamat po. Ganun nga yung tingin ko. So, front 8. Jainal, Paimalan. Butbut mo pa. Mata nakid. Di ka pitiro ananaki. May akadudo ka. Maganda ang pag-share mo ng Word of God, Bro Doc. Toto sa mga nakasala, nagkamali. Kaya pag nagkamali, ano ba mga kanta na mga nagkamali? Sige, pabayaan na lang natin. Ang alam mo pagkakamali, mga kwentong pag-ibig na lang, pero kung kwentong Diyos, naku, marami dyan mga kwan. Ang mga plunderer ba, mapagpatawad ba ito? Ha? Si Ralph Ricto, mapatawad ba ito? Si Vilma Santos? Si Garjula, nagbigay 1 billion kay Vilma Santos? Mapatawad ba ito? Okay, hanggang dyan lang. Huwag tayo magkwento ng siguradong kulang-kulang ebidensya. Gusto ko sampaling ko si Rimulya eh. Maraming salamat po. Oh! Congratulations, Bong Revilla.